Paano nananatiling isang superpower ang Russia kahit isa lang ang aircraft carrier nito, habang ang China ay may tatlo at ang United States naman ay may 11 pinaka-advanced na carrier? Kahit ang nag-iisa nilang carrier ay lumana, kaya bakit hindi na lang sila nag-invest sa mga modernong barko? Ayon sa Russia, madaling matukoy ang lokasyon ng isang carrier. Mahirap itong ipagtanggol laban sa missile attacks at hindi sulit ang panganib, lalo na't ang isang modern supercarrier ay maaring umabot sa 13 hanggang 14 bilyong dolyar. Ang halaga, sa halip ang tunay na lakas ng Russia ay wala sa ibabaw ng dagat kundi nasa ilalim nito. Umaasa sila sa mga tahimik ngunit nakamamatay na submarino tulad ng Kazan, Belgorod at Knyaz Vladimir, na kabilang sa pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang Kazan ay kayang maglunsad ng maraming torpedo, mag-lock sa target gamit ang sonar at umatake ng biglaan bago pa makapagbigay ng babala ang kalaban. Ang Belgorod naman ay dinisenyo para magdala ng mga Poseidon nuclear-powered underwater drones na kayang maglakbay ng libu-libong kilometro at maaaring makapinsala ng malaki sa isang carrier fleet. Samantala, ang Knyaz Vladimir ay isang ballistic missile submarine na may 16 Bulava nuclear missiles. Bawat isa ay may dalang maraming warheads, isang nakatagong platform pa lang. Kaya nang magdulot ng matinding pinsala sa US at mga kaalyado nito, kaya hindi masyadong nag-i-invest ang Russia sa aircraft carriers dahil maaari silang masira o mawasak sa isang mabilis na pag-atake lamang.